Mga kabayan, ikinatuwa ng mga senador at ng netizen ang pagka-aresto ng Indonesian government dito kay dating Banban Tarlac Mayor Alice Go kahapon. Kasabay niyan agad namang naglabas ng pahayag at pasasalamat si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa bansang Indonesia dahil sa ginawa nilang pagdakip sa controversial na mayor na si Alice Go o Go Huaping. About 1 o'clock a.m. 4 September, Alice Go, also known as Go Huaping, was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. Samantala, agad namang nagbiyahe si DILG Secretary Benhur Abalos, Chief PNP Marbil at mga tauhan ng intelligence group para sunduin at ibalik sa bansa ang tumakas na si Alice Go. Ayon kay PNP Chief Spokesperson Jean Pajardo, idediretso si Go sa Senado sa oras na makarating sa bansa dahil ito ang naglabas ng arrest warrant matapos makailang beses na hindi dumalo sa ginawang pagdinig sa Senado. Unang-una ay nagpapasalamat po tayo sa Indonesian National Police dahil po sa kanilang kooperasyon ay na finally ay nahuli na po si Alice Go at inaayos na lamang po ngayon ni na SILG at ni na Chief PNP kung paano po maililipat sa atin ang kustodiya po ni Alice Go po. Sa ngayon, nasa Indonesia na ang mga tauhan ng intelligence group para sa gagawing pagpapauwi kay Go. Nandun na po yung ating police attaché and personally coordinating po doon sa ating Indonesian counterparts to facilitate po yung return po ni Alice Go po dito. So ang pinag-uusapan po kung yung police attaché na lang po ang babiyahe papunta po dito, but initial plan po is nag-uusap po si Chief PNP ngayon at si SILG, and SILG is personally coordinating with the ambassador so we could facilitate the smooth and proper transport po ni Alice Go o pabalik po ng Pilipinas. Ay naman kay Senadora Risa Ontiveros kung nagawa ni Alice Go na magpabalik-balik sa Pilipinas at nakapamasyal pa sa iba't ibang bansa, marahil ay ito na ang huling destinasyon niya kung saan ay nadakip at hindi na siya nakaligtas sa bansang Indonesia. Dahil dito umaasa ang senadora na magsasabi na ng totoo at hindi na siya magsisinungaling sa gagawing pagdinig sa Senado at ikakanta na rin niya sa wakas ang iba pa niyang kasabwat sa illegal na pogo operation sa bansa. Well, as I mentioned earlier, tingin ko malakas ang dating nitong pagka-aresto niya sa kanya dahil umalis siya sa Pilipinas ng ganun-ganun lang, nakapag parang lakbay sa iba't ibang bansa dito sa Asia at papunta sa kung saan hindi pa natin alam. Pero hindi siguro magaan ang dating sa kanya na naaresto pa rin siya at ibabalik pa rin dito sa ating bansa kung saan nagpanggap siyang Pilipino, nagpanggap siyang Pilipinong mayor, lumabag siya sa iba't ibang batas ng Republika sa ilalim ng cover ng Congo. Magsischedule kami ng susunod na pinakamaagang hearing para sa wakas maiharap na siya sa ating muli at makasagot siya ng maayos at makatotohanan dapat. Magsasalita na siya ng kumpleto at katotohanan. Kasi patunay itong pag-aresto sa kanya na hindi siya makakatakas talaga. Sa kabila ng kaliwat ka ng paghahanda at agarang pagsundo kay Alice Go ng mga otoridad ng Pilipinas, tila may isang aberya at balakid sa gagawing pagpapauwi sa dating alkalde. Ito ay matapos i-anunsyo ng bansang Indonesia na bago natin makuha si Alice Go ay dapat may palit ulo. Gusto umano ng Indonesian government na isuko din natin ang isang drug suspect na wanted doon pero arestado sa ating bansa at kasalukuyang nakakulong sa Cebu. Sino kaya ang taong ito na gustong ipalit natin sa ulo ni Alice Go? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat.
We would like to confirm po na around 11:30 Jakarta time of September 3, kagabi po yan, ahead po tayo ng 1 hour po sa Indonesia, ay nahuli na po si Alice Guo, o also known as Gua Waping, ng Indonesian Police diyan po sa isang hotel sa may Bantam Province of Indonesia po. Sa kasalukuyan po ay hawak na po siya ng Jakarta Interpol, and we are in close and active cooperation po sa kanila. Inaasahang maibabalik na sa lalong madaling panahon sa Pilipinas si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito'y matapos na magtago sa ibang bansa na mahigit 1 buwan upang iwasan ang arrest order na inilabas ng Senado. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, nahuli ang dating alkalde kagabi sa isang hotel matapos ang mahigpit na pakikipag-ugnayan ng PNP sa Indonesian authorities. Unang-una ay nagpapasalamat po tayo sa Indonesian National Police dahil po sa kanilang kooperasyon ay na finally ay nahuli na po si Alice Guo, at inaayos na lamang po ngayon ni na SILG at ni na Chief PNP kung paano po maililipat sa atin ang kustodiya po ni Alice Guo po. Sa ngayon, nasa Indonesia na ang mga tauhan ng intelligence group para sa gagawing pagpapauwi kay Guo. Nandun na po yung ating police attaché and personally coordinating po doon sa ating Indonesian counterparts to facilitate po yung return po ni Alice Guo po dito. So ang pinag-uusapan po kung yung police attaché na lang po ang babiyahe papunta po dito, but initial plan po is nag-uusap po si Chief PNP ngayon at si SILG, and SILG is personally coordinating with the ambassador so we could facilitate the smooth and proper transport po ni Alice Guo pabalik po ng Pilipinas. Samantala, kinumpirma ng Department of Justice ang hiling ng gobyerno ng Indonesia na makuha si Australian drug kingpin Gregor Haas, kapalit ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Si Haas ay isang drug suspect na pinaghahanap ng batas sa Indonesia na nadakip sa bansa at nakulong sa Cebu itong buwan ng Mayo matapos ang isinagawang international manhunt operation mula sa criminal complaint na sinampala mo sa kanya ng mga otoridad ng Indonesia. Kaya sa pagka-aresto ni Guo sa Indonesia, umaasa ang pamahalaan ng naturang bansa na ipapadala ng gobyerno ng Pilipinas ang pugante na si Haas. Kaugnay nito, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may managot na opisyal sa pagpapatakas kay Guo. Nagpasalamat din ang presidente sa Indonesian government maging sa law enforcement agency ng Pilipinas sa pagkaka-aresto. On or about 1 a.m., 4 September, Alice Guo, also known as Guo Waping, was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. Hanggang pwede siyang ibalik dito. Basta ang sigurado namin at na-appreciate ko yung sinabing ito ng NBI. Pagkatapos siyang i-process ng BI at nila ng NBI, ay iti-turn over siya sa atin dito sa Senado. Tulad ng naging proseso kay Sheila Guo. May possibility, ma'am, na maiharap siya bukas sa hearing? Kapag nalaman namin na makakabalik siya in time, ihaharap namin siya. Kung naman hindi aabot sa oras yung pagpapabalik niya mula sa Indonesia papunta rito, magsischedule kami ng susunod na pinakamaagang hearing para sa wakas maiharap na siya sa ating muli at makasagot siya ng maayos at makatotohanan dapat. And are you hoping, and are you hoping and expecting na magsasalita na siya tungkol sa mga taong involved dun sa illegal operation at sino yung mga tumulong makalabas sila ng bansa? I'm fully expecting magsasalita na siya ng kumpleto at katotohanan. Kasi patunay itong pag-aresto sa kanya na hindi siya makakatakas talaga. Tumakas man siya nung una, nahuli pa rin siya at ibabalik dito. Kumbaga, she has nowhere else to go. At yung mga tumulong sa kanyang makatakas, hindi namin sila tatantanan. Ma'am, paano kung i-get niya yung kanyang rights against self-incrimination, nung hindi niya matandaan, yung mga ganong statement? Well established na yung right against self-incrimination ay pwede lamang gamitin sa bawat tanong na maitanong
sa isang testigo kung hindi niya sasagutin yun. Pero hindi yan blanket na pagpapayag na umiwas siya sa presenta ng sarili niya sa isang hearing at sa pagharap sa mga tanong namin ng senador. Ma'am, kausap niyo na po ba yung BI at saka NBI, DFA regarding dun sa kay Alice Go? Kasi yung kay Sheila Go at saka yung kay Cassie Ong, less than one day, nandito na agad sila sa Pilipinas. That's true, kaya inaalam namin kung anong petsa at anong oras pinakamaagang pwede siyang ibalik dito. Nagko-coordinate na rin ang Senate Office of the Sergeant at Arms sa NBI. Yun na nga, mismong si NBI Director Santiago ay nagsabing basta pagkatapos maiproseso nila ng BI si Alice Guo, ito-turn over siya sa atin dito dahil Senado ang may standing warrant para kay Alice Guo. Ma'am, how important was the President's strong public statements regarding Alice Guo? Very important. Tulad ng pag-anunsyo niya ng total ban sa POGOs nung kanyang SONA at pagsimula ng winding down hanggang December 31 at paghahanap ng alternatibong trabaho at hanap buhay, yung just transition para sa mga kababayan nating nagtrabaho noon o nagtatrabaho pa sa mga POGO na iyan. Lahat nito ay mga piyesa ng isang puzzle na dahan-dahang binubuo natin. At I am happy to say na matimbang na bahagi doon ang trabahong ginagawa ng Senado sa pag-iimbestiga dito laban sa POGO. So mabuti at malalakas nga ang mga statement ni Presidente tungkol kay Alice Guo. At ngayon nakita natin sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga grupo ay naaresto si Alice Guo. Pagkatapos ma-confirm natin na naaresto siya independently, na-confirm din namin sa mga Indonesian contacts namin ang pagka-aresto sa kanya. Kaya terima kasih sa mga kaibigan natin sa Indonesia at maraming salamat sa lahat-lahat na nagtulungan upang siya ay magdakip. Ma'am, nasabi ko ba ng Indonesian sources kung paano nila na-trace at nahuli po si Mayor Go? Bubuin pa namin yung account nilang iyon para doon din sa investigasyon ng Subcommittee on Justice and Human Rights tungkol partikular sa pagtakas ni Alice Guo, ma-input namin yun at mabuo natin yung kwento ng kanyang pagtakas hanggang sa kanyang pag-aresto. Ma'am, makakaabot niya sa hearing tomorrow or are there parang tinatarget niyo po ba yun? Gusto niyo sana makaharap na siya tomorrow? I'm really hoping makaharap na siya bukas, so tina-target namin. But we can only target so much dahil malaking bagay muna malaman namin sa pagitan ng Indonesian at Philippine authorities kailan talaga at anong oras siya maibabalik dito. Ma'am, yung kapatid kaya niya na si Wesley Go, meron din po ba kayo information? Iyan na lang ang missing in action pa. Pero buo yung confidence ko na patuloy din siyang pinaghahanap. Tulad ng patuloy na paghahanap kay Alice Guo pagkatapos maaresto sina Sheila Guo at Cassandra Leong na nagbunga na ngayon sa pag-aresto kay Alice Guo. Mapapalikan mo lang yung process. Bali from NAIA, dadalhin siya sa BI, yes. And then NBI, yes. And then dito. Ma'am, after the hearing tomorrow, anong disposition ng Senate? Will she be detained here or ipapaubaya niya sa NBI? Kung makaharap na siya sa hearing bukas, yan ay hearing ng Justice and Human Rights Subcommittee. Ihaharap na namin siya doon kung nandito na siya sa Pilipinas. Kahit pa makaharap na siya bukas, ang source naman ng warrant niya ay mula sa Senate Committee on Women. So kailangan pa muna siyang humarap sa susunod na hearing ng Committee on Women bago makapag-desisyon kami sa disposition namin sa kanya. So she'll stay here or with the NBI? She will stay here at the Senate. Ma'am, would you call on the Department of Justice and other agencies na bilisan yung pagsasampa ng kaso? Kasi ma'am, pag nirelease ninyo from Senate custody, dahil halimbawa napaharap na siya or sumunod siya sa inyo, ito flight risk siya kung wala pa rin warrant of arrest from the courts. Tingnan po natin kung mahinog na yung unang-unang kasong isinampalaban sa kanya, yun ang kaso ng DOJ for qualified human trafficking. So qualified trafficking in persons na isang non-bailable offense. At kung hindi pa man at that point in time, kasi dadaan muna siya sa pagharap sa Committee on Women,
magdidesisyon pa kami kung palalayain na ba siya sa Senado or i-detain pa rin namin. Kahit pa umabot sa puntong iyon, kung may nahinog ng court warrant of arrest, well and good. Kung hindi pa man, we could ask the BI, meron ba silang standing complaints laban sa kanya bilang isang dayuhang nandito sa Pilipinas, on the strength of which pwede pa rin nila siyang i-hold. But definitely, hindi na natin pauulitin ng umakas siya at may mga magkulang o worse makipagsabuatan para patakasin siyang ulit. Ma'am, are you positive na this time ay magsasalita na siya ng totoo dun sa mga hearing? Well, as I mentioned earlier, tingin ko malakas ang dating nitong pagka-aresto niya sa kanya dahil umalis siya sa Pilipinas ng ganun-ganun lang, nakapag parang lakbay sa iba't ibang bansa dito sa Asia at papunta sa kung saan hindi pa natin alam. Pero hindi siguro magaan ang dating sa kanya na naaresto pa rin siya at ibabalik pa rin dito sa ating bansa kung saan nagpanggap siyang Pilipino, nagpanggap siyang Pilipinong mayor, lumabag siya sa iba't ibang batas ng Republika sa ilalim ng cover ng Congo. With the arrest of Alice Go, better po ba na sumuko na yung pang may warrant of arrest? Definitely. Ipinakita nitong pag-aresto kay Alice Go na tumakas ka man, pag pinaghahanap ka ng mga otoridad at may tulong pa ng mga otoridad ng ibang mga bansa, kahit doon ka pa tumakas, ay maibabalik ka rin dito sa bansang Pilipinas. That should make a strong impression sa iba pang subjects ng warrant of arrest na patuloy pa rin tumatakas o magtatago. Now, this development, so we do not see wrapping up of your hearing anytime soon. Well, plano na rin ng Senate Committee on Women na sana sa loob ng 2 o 3 hearing, mai-wrap up na po namin. Meron pa po kaming mga pending issues, pangunahin na nga yung pagharap at pagsagot ni Alice Go, yung pagtatanong namin sa ilan pang mga personalidad na lumitaw ang kanilang mga pangalan konektado sa mga POGOs, yung hindi pa natapos na kwento ng Farmally, at kung yung mga taong na-identify noon sa Farmally investigation na lumilitaw ngayon sa investigasyon namin laban sa POGO, ay meron ding accountability doon. So, on track pa rin ang Senate Committee on Women, very big break para sa ating lahat ng pagka-aresto kay Alice Go. Ma'am, si Alice Go ba yung pinakamataas o pinakamalaking personality behind the POGO operation sa Pilipinas? Maaaring hindi siya yung pinakamataas pa. Maaaring hindi pa siya yung kumbaga, malaking isda dito. At yun yung gustong tumbukin ng Committee on Women bilang bahagi ng pag-wrap up ng kabuuang 4 na taon ng investigasyon laban sa POGOs. Okay na po tayo. Okay na po. Say, pastor lang. Ang operation ng PNP, parang 12 days na ba? Or marami nang naiinip eh. How is the Senate looking at this? Especially sa inyo nagsimula yung investigation sa kanya. Standing pa rin yung warrant of arrest issued ng Senate Committee on Women. So oras na mapasakamay siya sa mga otoridad, inaasahan ko, tulad ni Alice Go dun sa isang investigasyon, humarap na si Apollo Quiboloy sa aming investigasyon dito sa Senado. At the same time, naninindigan ang Department of Justice among different executive agencies na valid pa rin yung operation ng pag-serve ng warrant of arrest laban kay Quiboloy. Mayroong temporary protection order ang Davao Court, pero particular dun sa magkaroon ng access yung mga KOJC members sa lugar, pati na yung mga estudyante doon sa Jose Maria College. Hindi po hinahadlangan nun yung patuloy na pag-serve ng arrest warrant kay Quiboloy. Kaya inuulit ko na lamang sa kanya, itigil na lahat ng mga dramang iyan, lumabas na sa lungganin nyo, humarap na kayo dito sa Senado at sa iba't ibang mga korte kung saan may nailabas na ng mga warrants para sa arrest mo. Ma'am, how do you see yung mga counter-propaganda ng company people like yung ginagawa doon, parang mining, gold excavation doon sa KOJC compound ng PNP? Well, sinasabi nila PNP ang gumagawa nun? Yes, o sila ang gumagawa nun? Sila, naghukay daw kasi yung PNP, mga dala doon parang gold detector, and all, mga propaganda.
from their end? Siguro yung mapapaniwalaan lamang na detect ay yung sinasabing 8 heartbeats dun sa tunnel or sa bunker na usually makina na ginagamit para iligtas ang buhay ng mga victim survivors ng mga sakuna tulad ng lindol. Pero kung yun ang ginamit para i-detect at subukang tumbukin kung saan patuloy na tinatakasan ni Apollo Kibuloy ang warrant of arrest para sa kanya, iyon ang paniniwalaan ko. Dahil on the strength of their service of arrest warrant, wala namang ibang ipinapakitang takay ang PNP doon, bukod doon.